Maligayang bati. Kilala ba ninyo ang iisang tunay na Diyos? Sasabihin ko sa inyo ang ilang lalaking nakakilala sa Kanya. Tingnan ninyo ang mga larawan sa orange na aklat habang kayo'y nakikinig. Tingnan ang kasunod na larawan pagkarinig ng ganitong hudyat. Larawan 1. Ang dalawang magkapatid. Genesis 25, 21 hanggang 34 at 27, 1 hanggang 29. Ang dalawang magkapatid sa larawang ito ay nagtatawaran. Ang isa'y nagngangalang Isaw na isang mahusay na mangangaso. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jacob ay nagluto ng masarap na pagkain pero ayaw niyang bigyan si Isaw. Sabi ni Jacob kay Isaw, "Ibigay mo muna sa akin ang karapatan ng pagiging panganay." Ibig niya ang mana ng pamilya na dapat mapunta sa panganay na anak. Baliwala kay Isaw ang kanyang mana. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang tiyan na walang laman. Kaya ibinigay niya ang kanyang karapatan ng pagiging panganay sa isang pinggang pagkain. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob ay magdaraya. At likas kay Jacob ang mandaya sa iba. Maging ang sarili niyang ama ay kanyang dinaya. Larawang 2. Ang panaginip ni Jacob. Genesis 28, 10 hanggang 22. Nagalit si Isaw kay Jacob at ibig niya itong patayin. Kaya lumayas si Jacob mula sa sarili niyang tahanan. Tingnan ninyo ang larawan. Nananaginip si Jacob. Nakita niya ang Diyos sa langit at ang mga anghel ng Diyos na pumapanaog sa lupa. Sinabi ng Diyos kay Jacob, "Ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga supling ang lupaing ito. Lahat ng tao sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo. Ako'y sumasa iyo saan ka man magpunta." Alam ng Diyos na magdaraya si Jacob. Subalit mahal niya si Jacob at ibig niyang baguhin ito. Kaya ibinigay ng Diyos ang mga kahangahangang pangakong ito. Larawang 3. Si Jacob at si Laban. Genesis 29, 1 hanggang 31, 55. Patuloy sa pandaraya si Jacob. Pero kung minsan, dinadaya rin siya ng iba. Nagtatrabaho noon si Jacob sa kanyang tiyuhin na si Laban. Ibig niyang mapangasawa ang nakababatang anak ni Laban na si Raquel. 7 taon siyang nagtrabaho kay Laban bilang kapalit ng kamay ni Raquel. Pero nilinlang ni Laban si Jacob. Kaya ang unang napangasawa nito ay ang nakatatanda niyang anak. Pinapagtrabaho ni Laban si Jacob ng panibagong 7 taon para kay Raquel. Nilinlang din ni Jacob si Laban. Kinuha nito ang lahat ng magagandang hayop mula sa kawan ni Laban. Isang araw, sinabi ng Diyos kay Jacob, "Bumalik ka sa lupain ng iyong mga magulang." Larawan 4. Nakatagpo ni Jacob ang Diyos. Genesis 32, 1 hanggang 32. Ibig umuwi ni Jacob sa kanilang tahanan pero natatakot siya kay Isaw. Ang nandaraya sa iba ay madalas na namumuhay sa takot sa paghihiganti. Isang gabi sa kanyang paglalakbay na pauwi,
isang lalaki ang pumunta kay Jacob. Ito'y nakipagbunok kay Jacob buong magdamag. Nang sumisikat na ang araw, pinilayan ng lalaki ang balakang ni Jacob. Alam ni Jacob na ang lalaki ay mula sa Diyos. Hindi na makalaban si Jacob, pero ang sabi niya, "Hindi kita pakakawalan, malibang ako'y iyong pagpalain." Kaya sinabi ng lalaki kay Jacob, "Mula ngayon, hindi na Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel." Ang ibig sabihin ng Israel ay isang prinsipe na nakipagbuno sa Diyos. Kinailangan ng Diyos na papanghinain si Jacob na magdaraya upang mabago niya ito na maging prinsipe. Nagbalik si Israel sa kanyang pamilya sa kapayapaan. Siya ay naging ama ng isang dakilang bansa na ang mga tao'y sumasamba sa Diyos. Mga kaibigan, tayong lahat ay lumalaban sa pamamaraan ng Diyos kung ating dinadaya ang mga iba. Subalit nagsugo ang Diyos ng isang tao na makapagpapabago rin sa atin. Siya ang Panginoong Hesukristo. Larawan 5. Ang panaginip ni Jose. Genesis 37, 1-11. Si Jacob na tinawag ng Diyos na Israel ay may 12 anak. Ang paborito niyang anak ay si Jose. Binigyan ni Jacob si Jose ng isang magandang damit. Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya. Isang gabi na naginip si Jose. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Pakinggan ninyo ang aking panaginip. Tayong lahat daw ay nasa bukid na nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis." Lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Ang ibig bang sabihin ng panaginip ay yuyukod sila sa nakababata nilang kapatid? Napuot sila kay Jose at humanap sila ng pagkakataon upang saktan siya. Larawan 6. Ipinagbili si Jose. Genesis 37, 12-36. Nag-aalaga ang mga kapatid ni Jose ng kanilang mga kawan sa malayong lugar. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Puntahan mo ang iyong mga kapatid at tignan mo ang kanilang kalagayan, gayon din ang mga kawan." Nang makita ng magkakapatid si Jose na papalapit sa kanila, nagkaisa silang patayin siya. Hinubara nila siya ng kanyang magandang damit at siya'y inihulog sa isang tuyong balon. Pagkatapos, sinabi ng isa sa kanila, "Anong mapapala natin sa pagpatay sa ating kapatid? Ipagbili na lang natin siya bilang isang alipin." Siya namang pagdating ng mga mangangalakal, kaya ipinagbili ng magkakapatid si Jose sa halagang 20 pirasong pilak. Pagkatapos ay itinubog nila sa dugo ng kambing ang damit ni Jose at dinala iyon sa kanyang ama. Ipinalagay ni Jacob na si Jose ay pinatay ng mabangis na hayop. Gayon na lamang ang pagtangis niya sa kalungkutan. Larawan 7. Si Jose at ang masamang babae. Genesis 39, 1-20. Ipinagbili ng mga mangangalakal si Jose sa lupain ng Ehipto. Siya ay naging alipin ng isang lalaking nangangalan ng Potifar
Ang Diyos ay kasama ni Jose at ito'y pinagpala niya sa lahat nitong gawain. Hindi nagtagal siya'y pinamahala sa sambahayan ni Potifar. Magandang lalaki si Jose. Nagugustuhan siya ng asawa ni Potifar. Pinipilit niya si Jose na sumiping sa kanya. Alam ni Jose na iyon ay mali, kaya tumanggi siya. Patakbong lumabas siya subalit nakuha ng asawa ni Potifar ang balabal niya. Ipinakita ng babae ang balabal sa kanyang asawa at inakasuhan si Jose ng panggagahasa. Kaya ipinabilanggo ni Potifar si Jose. Larawan 8. Si Jose sa bilangguan. Genesis 39:20 hanggang 40:23. Ang Diyos ay kasama rin ni Jose sa bilangguan. Hindi nagtagal si Jose ay pinamamahala sa lahat ng iba pang mga bilanggo. Nabilanggo rin ang tagapangasiwa ng mga inumin at punong panadero ng hari. Isang gabi, kapwa sila na nagginip. Sinabi ni Jose sa kanila, "Alam ng Diyos ipaliwanag ang mga panaginip. Sabihin niyo sa akin ang inyong mga panaginip." Kaya sinabi ng tagapangasiwa kay Jose, "Sa aking panaginip, mayroon daw isang puno ng ubas na may 3 sanga. Pinitas ko ang mga ubas at pinigya ko ang mga iyon sa saro ng hari at iniabot ko sa hari." Sinabi ni Jose ang kahulugan ng panaginip. Sa loob ng 3 araw, palalayain ka ng hari at mababalik ka sa iyong tungkulin. Sinabi rin ng panadero ang kanyang panaginip. Subalit ang kahulugan ng kanyang panaginip ay mapaparusahan siya ng kamatayan sa loob ng 3 araw. Pinalaya nga ang tagapangasiwa at ipinapatay ang panadero tulad ng ipinakita ng Diyos kay Jose. Nanatili si Jose sa bilangguan sa loob ng 2 taon pa. Larawan 9. Ang panaginip ng hari. Genesis 41:1 hanggang 45. Ang hari ng Ehipto naman ang nanaginip. Nakita niya ang 7 matatabang baka sa pampang ng ilog. Umahon din sa ilog ang 7 mapapayat na baka at kinain ang 7 matatabang baka. Walang makapagpaliwanag sa panaginip ng hari. Naalala ng tagapangasiwa si Jose at sinabi niya iyon sa hari. Ipinatawag ng hari si Jose sa bilangguan at isinaysay ni Jose sa hari ang kahulugan ng kanyang panaginip. Sinabi niya, "Ipinakita sa inyo ng Diyos ang kanyang gagawin. Magkakaroon ng masaganang ani sa Ehipto sa loob ng 7 taon. Pagkatapos noon ay magkakaroon naman ng 7 taong taggutom." Nakita ng hari na ang Espiritu ng Diyos ay nakay Jose. Kaya ginawa niya itong gobernador sa buong Ehipto. Larawan 10. Namahala si Jose sa Ehipto. Genesis 41:47 hanggang 43:28. Sa 7 taon na maganda ang ani, tinipon ni Jose ang masaganang butil para sa hari. Nang dumating ang 7 taon ng tagutom, ipinagbili niya iyon sa mga tao. Nagkaroon din ng tagutom sa Kanaan. Ang 10 nakatatandang mga kapatid ni Jose ay nagpunta sa Ehipto para bumili ng pagkain. Hindi nila alam na ang tagapamahala sa Ehipto
ay si Jose. Subalit, nakilala niya sila. Inakusahan niya sila ng mga tiktik at ipinabilanggo niya sila ng 3 araw. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, para mapatunayang kayo'y nagsasabi ng totoo, kailangan ninyong dalhin dito sa akin ang pinakabunso ninyong kapatid. Ipinaiwan niya sa bilangguan ng isa sa kanyang mga kapatid at pinayagan niya ang mga iba na mag-uwi ng pagkain sa kanilang mga pamilya. Larawan 11. Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Genesis 43, 1 hanggang 45, 27. Takot ang mga kapatid ni Jose na magbalik sa Ehipto. Subalit hindi nagtagal, kinailangan nilang muli ang trigo. Kaya isinama nila ang pinakabunso nilang kapatid na si Benjamin kay Jose. Hindi pa rin ipinagtapat ni Jose sa kanila kung sino siya. Binigyan niya sila ng trigo, subalit nagtago rin siya ng mahahalagang bagay sa kanilang mga sako. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga alipin upang akusahan sila ng pagnanakaw sa kanya. Lahat ng mga kapatid ni Jose ay nagsipagluhod sa kanya na nagmamakaawa, tulad ng mga binigkis sa panaginip ni Jose. Hindi na maitago ni Jose ang kanyang lihim. Niyakap niya si Benjamin at umiiyak na nagsabi sa kanila, ako ang inyong kapatid na si Jose na inyong ipinagbili. Umuwi ang magkakapatid at sinabi sa kanilang ama, buhay pa si Jose. Siya ay gobernador ng buong Ehipto. Larawan 12. Sina Jacob at Jose sa Ehipto. Genesis 45, 28 hanggang 50, 26. Kinuha ng matandang Jacob ang buo niyang pamilya at lahat niyang pag-aari at sila'y tumira sa Ehipto. Gayon na lamang ang kanyang kagalakan na makitang muli si Jose. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga anak ni Jose at kanyang pinagpala ang mga batang lalaki kaya sila'y naging mga dakilang lider sa mga tribo ng Israel. Namatay si Jacob sa Ehipto na isang matanda. Pagkatapos noon, natakot ang mga kapatid ni Jose dahil sa kamaliang ginawa nila sa kanya. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami. Mga kaibigan, mayroong isa na nasa langit na higit na dakila kaysa kay Jose. Ang kanyang pangalan ay ang Panginoong Hesukristo. Pinatay siya ng masasamang tao. Subalit, ipinahintulot ng Diyos ang masamang gawaing iyon para sa ating kabutihan. Si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Mapatatawad na ngayon ng Diyos ang lahat nating kasalanan, kabilang na ang masasamang nagawa natin sa mga iba. Maililigtas niya tayo mula sa kaparusahan ng walang hanggang kamatayan. May isang makapangyarihang lalaki na nagngangalang Moises na nagligtas sa kanyang bayan mula sa pagkakabihag. Itinuturo niya sa atin ng isa na makapagliligtas sa lahat ng tao mula sa pagkakabihag kay Satanas. Makinig habang tinitingnan ninyo ang mga larawan sa orange na aklat. Tignan ang kasunod na larawan pag narinig ninyo ang tunog na ito. Larawan 13. Ang sanggol na si Moises.
Exodo 2, 1-10. Si Moises ay isang Israelita. Siya ay pinanganak sa Ehipto 300 taon pagkamatay ni Jose. Masama ang pagtrato ng hari ng Ehipto sa mga Israelita. Pinipilit niya silang magtrabaho na parang mga alila. At inutusan niya ang mga kumadrona na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki. Nang ipinanganak si Moises, itinago siya ng kanyang ina. Inilagay niya ito sa isang basket at itinago sa mga talahiban sa gilid ng ilog. Si Miriam na ate ng bata ay tumayo sa di kalayuan upang magbantay. Dumating ang prinsesa upang maligos sa ilog. Nakita niya ang basket at ang sanggol na si Moises. Nagpasya ang prinsesa na kupkupin ang bata. Lumaki si Moises sa palasyo ng hari at natuto ng mga pamamaraan ng mga Ehipsyo. Larawan 14. Si Moises at ang nagniningas na mababang punong kahoy. Exodo 2, 11-4:17. Isang araw nakita ni Moises na sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang aliping Israelita. Ibig niyang tulungan ang kanyang kababayan, kaya pinatay niya ang Ehipsyo. Dahil doon, kinailangan niyang tumakas sa hari. Sa loob ng 40 taon, tumira siya sa isang disyerto na kung tawagin ay Sinai. Isang araw may nakita siyang kakaibang bagay. Nakita niya ang isang mababang punong kahoy na nagniningas, pero hindi natutupok. Nagsalita ang Diyos mula sa nagniningas na punong kahoy na sinasabi, "Nakita ko kung paanong pinagmamalupitan ang aking bayan. Isinusugo kita sa hari ng Ehipto upang pangunahan mo ang aking bayan sa paglabas sa kanyang bansa." Larawan 15. Nagbalik si Moises sa hari. Exodo 3, 11-10-29. Natakot si Moises pero nagtiwala siya sa Diyos at nagbalik siya sa Ehipto. Kasama niya si Aaron na kanyang kapatid. Sinabi nila sa hari, "Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagsasabi, palayain mo ang aking bayan." Subalit, sinabi ng hari, "Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko palalayain ang Israel." Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na kunin niya ang kanyang tungkod at ihagis niya ito sa harapan ng hari at ito'y magiging ahas." Sumunod si Aaron at nakita ng hari ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit ayaw pa rin siyang pumayag na umalis ang mga tao. Kaya gumawa ng maraming kababalaghan ng Diyos laban sa mga Ehipsyo. Lahat ng tubig ay ginawa niyang dugo, kaya walang mainom ang mga tao. Nagpadala siya ng mga salot, ng mga palaka, mga langaw, mga balang, at malakas na ulan ng yelo sa Ehipto. Nangamatay ang mga hayop at nangagkasakit ang mga Ehipsyo, pero ayaw pa ring payagan ng hari na makaalis ang mga Israelita. Larawan 16. Ang korderong inihain. Exodo 12, 1-36. Muling nagsalita ang Diyos kay Moises na sinasabi, "Sabihin mo sa Israel na kumuha ang bawat pamilya ng isang kordero at
patayin ito. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay. Lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki. Pagka nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo at walang pinsalang mangyayari sa inyo. Ginawa nga ng Diyos ang ayon sa kanyang sinabi. Lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto ay pawang namatay. Pagkatapos ay ipinakaon ng hari si Moises at nagsabi, "Umalis na kayo. Ikaw at lahat mong kababayan ay magsialis na sa aking bayan. Pumunta kayo at inyong sambahin ang inyong Diyos." Larawan 17. Sa dagat. Exodo 13:17 hanggang 14:31. Pinangunahan ni Moises ang mga Israelita sa paglabas sa Ehipto. Pinatnubayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging apoy at ulap. Subalit nagalit ang mga Ehipsyo dahil nawalan sila ng mga alila. Hinabol ng hari at ng lahat niyang mga kawal ang mga Israelita upang sila'y pabalikin. Dumating ang mga Israelita sa isang malaking dagat na di nila kayang tawirin. Nasa likuran na nila ang mga Ehipsyo. Hindi makatakas ang Israel. Sinabi ni Moises sa kanila, "Huwag kayong matakot. Makikita ninyo kung paano kayo ililigtas ng Diyos." Pagkatapos, umawi ang Diyos ng isang daraanan sa dagat. Nagdaan ang mga Israelita sa dagat sa tuyong lupa. Sumunod sa kanila ang mga Ehipsyo. Subalit, nanauli ang dagat at natabunan sila ng tubig. Lahat ng mga Ehipsyo ay nangalunod at naligtas ang Israel. Larawan 18. Pagkain at tubig sa disyerto. Exodo 16:1 hanggang 17:7. Patuloy na pinangunahan ni Moises ang mga tao sa disyerto. Wala silang sapat na pagkain kaya nagpadala ang Diyos ng pagkain sa kanila. Tuwing umaga, nalalatagan ang lupa ng maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Tinawag ng mga taong itong mana. Tuwing gabi ay nagpapadala ang Diyos ng maraming pugo para makain ng mga tao. Nang maubusan sila ng tubig, sinabi ng Diyos kay Moises, "Kunin mo ang iyong tungkod at ihampas mo sa bato at lalabas mula roon ang tubig na maiinom ng mga tao." Sa loob ng 40 taon, inalagaan ng Diyos ang mga Israelita sa disyerto. Larawan 19. Si Moises sa bundok ng Diyos. Exodo 19:1 hanggang 20:21 at 24:12 hanggang 18 at kundi sa 34:1 hanggang 10. Dumating ang mga Israelita sa bundok ng Sinai. Bumaba ang Diyos sa bundok na may kulog at kidlat, mga ulap at apoy. Sinabi ng Diyos ang mga salitang ito kay Moises, "Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa anumang Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang aking pangalan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga o Sabat. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Huwag kayong papatay.
Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa. Pagkatapos, isinulat ng Diyos ang mga utos na ito sa 2 tipak na bato at ibinaba ni Moises ang mga ito mula sa bundok para sa mga tao. Larawan 20. Ang ahas sa dulo ng tikin. Bilang 21, 4-9 at Deuteronomio 18:18. Nagrereklamo ang mga tao dahil sa pagkaing ibinibigay ng Diyos sa kanila. Pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga ahas na makamandag. Marami sa kanila ang namatay dahil sa tuklaw ng ahas. Lumapit ang mga tao para humingi ng tulong kay Moises at nanalangin si Moises para sa kanila. Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Moises, "Gumawa ka ng isang ahas at ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. Sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay mabubuhay." Kaya gumawa si Moises ng isang ahas na tanso at ang mga tumingin ay naligtas. Si Moises ang pinakadakilang propeta ng Diyos sa Israel. Sa loob ng 40 taon ay pinangunahan niya ang mga tao sa disyerto. Bago namatay si Moises, sinabi ng Diyos sa kanya, "Magsusugo ako ng isang propetang tulad mo na mula sa mga Israelita. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa mga tao." Larawan 21. Pinakain ni Jesus ang mga tao. Juan 6:1-58. Sa maraming taon, naghintay ang mga tao sa Israel ng propetang katulad ni Moises. Hanggang sa ipinanganak si Jesucristo sa lupain ng Israel. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa Diyos tulad ng ginawa ni Moises. Lumabas ang mga tao sa disyerto upang pakinggan siya. Sila'y nagutom subalit wala silang makain. May isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Kinuha ni Jesus ang tinapay at ang isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay pinakain niya ang mga tao sa pagkaing iyon. Mahigit na 5,000 katao sila. Sinabi ng mga tao, "Tiyak na ito, yaong propeta." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Larawan 22. Nakipag-usap si Jesus kay Moises. Lucas 9:28-36. Kapwa mga propeta ng Diyos sina Moises at Elias. Sila'y namuhay ng maraming taon bago pa dumating si Jesus sa lupa. Gayunpaman, isang araw sila'y nagpakita kay Jesus sa ibabaw na isang bundok. Silang tatlo'y nagniningning sa kaputian na tulad ng kidlat. Alam ni Jesus na malapit na siyang mamatay, at kinausap niya si Moises at Elias tungkol sa kanyang kamatayan. 3 mga kaibigan ni Jesus ang nakarinig ng kanilang
Nagsalita ang Diyos mula sa ulap na sinasabi, "Ito ang aking anak. Siya ang pakinggan ninyo." Nang matapos magsalita ang tinig, si Jesus lamang ang nakita ng magkakaibigan. Larawan 23. Namatay si Jesus para sa atin. 1:3-14-16. Tinanggihan ng mga tao sa Israel si Jesus at pinatay nila ito. Siya'y ipinako ng mga sundalo sa isang krus na kahoy. Pinatay nila na kasama ni Jesus ang 2 pang lalaki. Ang 2 ito ay mga magnanakaw at mamamatay tao. Subalit si Jesus ay hindi kailanman lumabag sa mga utos ng Diyos. Karapat-dapat para sa atin ang parusa ng Diyos na walang hanggang kamatayan. Subalit mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ayaw niyang mamatay tayo magpawalang hanggan. Kaya isinugo ang kanyang anak na si Jesus upang kunin ang ating kaparusahan. Sa panahon ni Moises, ang dugo ng korderong inihain ang nagligtas sa mga pamilya ng Israel. Si Jesus na kordero ng Diyos ay namatay bilang isang hain para sa atin. Ang kanyang dugo ang pinakapambayad para sa ating kasalanan. Sino mang titingin kay Jesus ay maliligtas. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, si Jesus, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Larawan 24. Si Jesus sa langit, Gawa 1:6-11. Ang patay na katawan ni Jesus ay inilagay sa isang libingan. Subalit sa 3 araw, muling nabuhay si Jesus. Nakausap siya ng maraming tao. Pagkaraan ng 40 araw, nakita nila siyang umakyat sa langit tulad ng nakikita niyo sa larawang ito. Hanggang ngayon ay buhay si Jesus. Si Moises ay dakilang tagapanguna at propeta ng Diyos. Subalit si Jesus ay anak ng Diyos. Mas lalong dakila siya kaysa kay Moises. Pinangunahan ni Moises ang Israel sa pagtawid sa dagat at sila'y naligtas. Subalit, naparito si Jesus upang iligtas ang lahat ng taong sumusunod sa Kanya. Isang araw, muling paririto si Jesus tulad ng pag-akyat niya sa langit. Ipagsasama niya ang lahat ng sumasampalatay sa Kanya upang makapiling niya sa langit. Mga mahal na kaibigan, handa ba kayong sumama kay Jesus? Maaaring dumating siya ngayon. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka.